Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Cardinal Luis Tagle, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Uy, baka matraffic kayo sa may bandang Quiapo mamaya, ha? Loton. Dahil dyan po sa Metropolitan Theater ay dadalhin po ang labi ni superstar Nora Honor. Abay, ngayong andyan na ba, Giselle, ha? Sino bang nakatutok kay sa libing ni Ate Guy? Wala bang report si Gorgie Rula at saka si Romulo Caralipio? Si Morley Alinio? Ayan. Abay, Vilman yan yata ang mga ito, kaya hindi kinocover si Ate Guy. Bira kayo, ha? Ayan. So mamaya po mabigan, nailabas na dun sa Heritage Hotel. Heritage Memorial Park sa Taguig. Magkakaroon po ng tribute sa Metropolitan Theater sa Loton, Manila. Kayong po mga hindi nakapunta sa Burol kagabi, ha? Diyan sa Heritage, ayan, pwede nyo sigurong pumunta diyan po sa Metropolitan Theater sa Loton bago dalhin po doon sa libingan ng mga bayani. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Abay, kumusta po kayo, ha? Ayan, o nga pala, ha? Abay, ano kaya ang chance ni Cardinal Luis Tagle na mahirang po bilang Santo Papa kapalit ni Pope Francis? Abay, malaking bagay na po yung mahabigan na ang ating kababayang si Cardinal Tagle ay mapasama po sa listahan, ayan, na maaring pumalit po sa yumaong Santo Papa. Bilib ka rin sa Santo Papa, ha? Abay, gusto pala niya simpleng libing lamang po mahabigan. Kaya ay gusto niya ay yung magarang kabaong. Gusto niya yung kahoy, simpleng kahoy lang, ha? At siya ay gusto niya malibing 6 feet below the ground. Sa labas ng Vatican, ha? Ayan, yan po. At ang gusto niya sa lapida raw, ano nga bang ilalagay na? Yung pala, pangalan lang niya, ha? Ang pangalan ni Francisco ba o Kiko? Ano bang gusto ng Santo Papa na ilagay sa lapida ng kanyang libingan? Ayan, bago pala sinundo ni Lord ang Pope Francis ay nagbili na po. Siguro alam na rin niya na anytime po ay susunduin siya ni Lord. Damdaming Bayan. Dito po sa Pilipinas, ayan, sa Metro Manila lang, abay, yung mga Catholic Church po ay nagpatunog na ng kampana at sila po ay nag-aral din ng panalangin. At yung iba, ha, ayan, bilib ka rin kay Donald Trump, ha? Katoliko ba si Donald Trump? Abay, iniutos din po sa Amerika ang half-mast na mga bandila ng Amerika. Ayan, George Mario Bergoglio ang real name po ni Pope Francis. Pero nung ilalagay dun sa lapida, Francis nga lang ba ang ilalagay? Ayan. So, napakasimple talaga, ha? Ayan, kumbaga ay People's Pope. Ayan, pangmasa ang Pope Francis. Kaya nga po ang pangalan niya, Francis. Pope Francis. Mula kay Saint Francis de Assisi.
Damdamin Bayan. Franciscus ang ilalagay na pangalan lang dun sa lapid na ayan. Anyway mga habigan, mainit. Naku, mainit ang panahon at mainit din ang politika sa Abra Country. Aba, Apo Lucas Bersamin, anyamutin Apo. Ha? Abay, habang papalapit ang eleksyon, 20 days before election, Chairman George Garcia, abay, may napatay na naman po mahabigan sa barilang nangyari sa pagitan ng mga goons ng mga magkakalabang politiko sa Tayum, Abra. Grabe ha. Abay, tanghaling tapat 1:30 ng hapon po mahibigan isinagawa ang pananambang ayan dito sa sino ba yung na baril, si Jay Tagura. Ayan, ito ba yung mayoralty candidate habang nakilala rin ang sugatan si Jordan Barcena at sinasabing kabilang sa mga nang ambush kay Tayum mayoralty candidate Leah Alcantara. Nakaligtas to pero sugatan ba siya para po sa mga taga Progreso Political Party dyan sa Abra kasi inireport ni Romy Gonzales kahapon na-interview, nakausap ba yung grupo nitong mga inambus, itong grupo ni na Leah Alcantara at itong mga inambus po mahabingkan inaakusahan. Ayan, inaakusahan po ang grupo ng Progreso Political Party na may kinalaman sa pananambang. Abay, pati yung reporter natin nag-report ngayon binabantaan na. Meron na siyang death threat. Damdamin Bayan. Report din ng pulis yan So anong magagawa natin So anyway mga kaibigan sa mga politiko ayan, chill lang. Huwag mainit ang ulo ayan. At siguro General Romel Marbil, abay siguro yung ating mga PNP, yung mga PD natin Provincial Director natin, bakit hindi natin gawin Chairman George Garcia? Dati-dati ng mga nakalipas na mga eleksyon, meron tayong ginagawa sa pangunan ng PD, ayan, Police Provincial Director ng PNP. Nagkakaroon po ng peace covenant ng mga magkakalabang kandidato. Abay, baka pwede po nating gawin yan General Romel Marbil Abay, hindi pa huli Ayan, 20 days pa before election. Pwede pang gawin yan. Damdamin Bayan. Samantala, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Abay, o nga pala ang Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos ay kasama rin pong nagpunta sa wake burol ni superstar Nora Honor. Ayan, ayan po andyan sino ba nauna? Andyan din yata si Manang Aimee. Ayan, di ba nagkita yung magkapatid, ang Pangulong Marcos at Senator Aimee at First Lady Lisa At dumating din po ang mga iba pang nagmamahal kay superstar Nora Honor. Ang dating Pangulong Erap Estrada, ayan, andyan din kasama si Senator Jinggoy at si Terso, ayan, si Pip Tirso Cruz III. Dumating ba si Boyet De Leon at saka sino yung kalbo, si John Rendes ba yan? Anyway, sa mga nagmamahal kay Ate Guy, ayan, sa mga hindi po nakapunta sa wake kagabi sa Heritage, ayan, pwede po humabol dyan sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Damdamin Oo Bayan. nga pala, si Ate B, di ba nakiramay si Ate B? Ayan, kasi yung mga araw mga magkalaban love team ng Guy and Pip. Ayan, at saka VN Bot. Ayan. Oy, Direk Edgar Mortis, kumusta ka na, Direk? Kumusta ang golf mo? Damdamin Bayan. Pero ang Pangulong Marcos ngayon biyaheng Mindanao para sa iba't ibang aktibidad. Aba, saan sa Mindanao ang biyahe ng Pangulong Marcos Let? Abay, pupunta ba sa BARM? Ayan, kakausapin ba yung mga sabagay naayos na yata? Naayos na yata yung problema sa BARM? Okay na ba? Nakausap na ba si
Chief Minister Ibrahim at Governor Sakurtan. Oy, Gob Sakur, kumusta ka na, Gob, ha? Abay, namimiss ka na rin dyan sa Shangri-La Hotel dyan sa EDSA, sa Mandaluyong, ha? Namimiss ka ng mga staff dyan. Daming bayan. Report mula sa Malacanang, arrest number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay 5 magkakasunod na mga aktibidad ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Misamis Oriental ngayong araw. Una nitong pupuntahan ang inaugurasyon ng Balingoan Port Expansion Project. Ang nasabing pantala na tawiran ng mga biyahero patungo at mula sa Camiguin ay mayroon na ngayong bagong 2-story Port Operations Building, gate complex, bagong Ro-Ro ramp at 10,832 square meter backup area. Sunod namang pangungunahan ng Pangulo ang turnover ng Sunrise Integrated Coconut Processing Facility at ang pag-award sa 3-Scale Up Philippine Rural Development Project sa Balingasag. Mula dito ay bibisita ang Commander-in-Chief sa 4th Infantry Division sa Camp Brigadier General Edilberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. Makikipagpulong rin ang Presidente sa Regional Development Council ng Region 10 o Northern Mindanao na kinabibilangan ng Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Lanao del Norte. Huling aktibidad ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Patient Transport Vehicle sa Mindanao na gagawin sa Pelaez Sports Complex sa CDO. Lakay? Aba, parang lagaring hapon ng presidente ngayon. Ang daming pupuntahan. Lakay puno maghapon yung kanyang aktibidad sa Misamis Oriental. Aba, mukhang na-rejuvenate. Ayan, nung pagbibis niya dun sa Suba Paway o Lawag, Ilocos Norte. Ayan. Lakay. Abay, dahan-dahan, Mr. President, napudot ti panahon apo. Super init. Ayan. Abay, magdala ka ng aircon. Aircon. Nangabing, ang dami ko nasa salubong minsan na hand fan lang, Lakay. Yung hand fan. Hand fan, oo. Hand fan. Oo, Diyos ko. Ang dami ka nakasalubong sa kalsada, naka-hand fan eh. Hindi na pamaypay eh. Ayan, yung baterya ng hand fan ngayon ang uso, ha? Tumatagal ba yan? Iba-ibang sizes pa yan. Oo, Lakay. At saka iba-ibang kulay, ha? Oo, Lakay. Ayan, so at least yan ba'y nakatulong? Ayan, Miss Let, ha? Lalo yung mga pawisin niya, yung mga pawisan, ayaw masira ang make-up, ba? Katulad mo. Oo, Lakay. Medyo lang siya, medyo bulky lang siya sa bag talaga kasi yung iba, di ba, malalaki. Yung maliliit parang hindi masyadong effective eh. Maganda talaga yung malalaki. Ayan. Anyway, so maghapon ang Pangulong Marcos sa Mindanao ngayon. Oo, Lakay. Umaga hanggang hapon na yan. Aba, parang nagbabawi ang presidente, ha? Kasi bumaba ang kanyang trust and satisfaction rating sa survey ng SWS, ha? Ayan. Oo, na ang sabi ng Palasyo, Lakay, ay epekto daw yan ng fake news. Ay, oo. Grabe na kasi mga fake news, eh. Alam natin mga kababayan, lalo yung mga hindi masyadong hindi nag-check sa mainstream media. Ayan, kung ano napanood nila sa TikTok, sa pinapaniwalaan kaagad. Ayan. Oo, Lakay. At saka mukhang kung ano na lang yung gusto nilang paniwalaan. Kaya nga, di ba yung inaangal ng Malacanang kahapon, Lakay, na may mga nahuli na doon sa kidnapping case kay Anson Ke. Pero yung mga tao, ang sinasabi naman ay fall guy. So, kaya sabi nila, kailangan talaga yung tamang impormasyon ang nakararating sa mga tao. Ayan. So, paalala din mo sa ating mga kababayan para masigurado pong tama ang iyong natatanggap na mga mensahe sa TikTok, social media, huwag kayong masyadong magpapaniwala, ha? Abay, pagka para ma-check yan, mag-verify sa mga news sa mainstream media. Ayan, yun lang naman ang kailangan. At lalo na, Lakay, ngayon kasi panahon ng eleksyon, kampanya. So, ayun, baka naaapektuhan din yung pananaw nga at opinion ng ating mga kababayan. Ayan, dahil sa mga fake news. Ay, sinabi mo, ha? Lalo't may mga grupo nagpapakarat ng fake news talaga, ha? Ang pangalan niya Harry Roque.
Siya pala ang ninong, ha, Harry Roque. Secretary, kumusta ka na, ha? Ayan na. Nasa dihig pa ba si Secretary Harry Roque, ha? Nakita ko yung video niya, kasama niya si Maharlika ba yun? Yung sumisigaw ng ano dun sa gitna ng lamig ng kalsada. Anyway, sige, maraming salamat. Let's subaybayan natin ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Mindanao. Good morning, balik sa Ilakay. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. So ang Pangulong Marcos ay biyaheng Mindanao po. Samantala, report mula kay Edniel Parosa. Ang, nako, ito pa po mahabigan, nakakalungkot, ano, ha? Abay, meron pang kumakalat na video ngayon, Miss Let. Ayan, mga picture, ha? Na yung isa sa mga suspect sa pag-kidnap at pagpatay dito kay Chinoy Steel Magnate. Ayan, gusto ko sanang banggitin ang pangalan, kaya lang ewan ko lang kung nasabihan na po yung nanay nitong Chinoy businessman na pinatay, mga abigan. Kasi hindi po pinapaalam. Ayan, avid listener pa naman ng DZRH, kaya sila nakiusap sa atin na pwede raw po huwag daw banggitin ang pangalan ng anak. Ayan. Anyway, ang PNP tiwalang malakas ang ikinasang kaso sa posibleng mastermind sa pagpatay ng Chinoy Steel Magnate. Yung ba mastermind, Edniel? Yung bang sinasabing may mga kaso yan at meron pang naka-isyong 7 baril sa kanya, ha? At ito ba yung may mga picture sa mga sa mga opisyal? Ayan, may nakita akong picture na ha? Pati yata kay Manang Aimee, may picture pa yata. Kung sino-sino. Alam po yung mahabigan yung yung iba dyan, mahilig dyan magpa-picture, ginagamit na malakas ako ganito, ha? Kita, may picture kami, ha? Ganyan po mahabigan yung iba, kaya ang hirap din pong yung mga politiko, yung mga opisyal nadadamay tuloy. Ayan, kasi siyempre pagka lumapit yan, nagpa-picture, mahirap naman tanggihan. Baka sabihin, isnabero ka. Ayan, kaya pagka nagkaganyan pong may mga kaso-kaso na, ayan, lumalabas po ang mga litratong ganyan. Damdamin Bayan. Alamin natin latest mula kay Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, bago doon sa laman ng report natin, yung binabagit mo, Lakay, na may picture sa mga politiko at ilang mga ma-influensyang tao, hindi pa yan yung mastermind, Lakay. Hindi pa yun yung mastermind? Yes, Lakay. Ayan binabagit mo, Lakay, si David Panliao. Isa siya doon sa 3 na-arrestong suspect nitong Holy Week na Philippine National Police. Isa siya doon sa 3 suspect. Ang pangalan yun, David Panliao. Ayan, oo. Ito yung kung naka-Amerikana, parang respetado di ba? Correct, Lakay. May mga connection niya sa ilang mga personalidad, pero sabi ng PNP, ang kanilang paniguro ay hindi naman daw subject ng kanilang investigation yung mga laman ng picture na yan, dahil tama ka, pwede naman tayo mag-picture sa kahit kanino, gayon din, pwede naman tanggihan din natin yung magpapapicture sa atin, pero syempre, hindi natin alam kung ano yung kanyang illegal na ginagawa sa likod ng mga larawan na yan. Pero dito nga, Lakay, sa latest sa kasong ito, umasa ang Philippine National Police na i-indict ang isasampan nitong kaso laban sa posibleng utak sa likod ng pagdukot at pagpaslang sa isang Filipino-Chinese businessman kamakailan. Sa punong palitan si Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo na maaring personal kung magkita noon ang mastermind at ang isa ito sa mga nahuling suspect, ito nga si David Panliao. Ipid sa informasyon si Fajardo kung isa lang yung mastermind o kung bahagi ito ng ma-influensyang sektor. Pero sabi ng PNP, hinire lang nitong mastermind na ito ang grupo Liao na nagsilbi rin yung muscle group noon ng mga pogo. Sinasabing pinamunuan ni Liao ang operasyon ng pagkidnap sa steel magnet agad sa bangkay na ng matagpuan ito sa Rodriguez Rizal. Isang kupti ng naturang dayuhan at kanyang grupo sa kabuang 6 na kidnapping cases na kinabibilangan ng pambibiktima sa umunoy finance officer ni Alice Bo. Ayon kay Fajardo, target ng PNP at ang Department of Justice na maisampa ngayong linggo ang kasong kidnap, ransom with homicide laban kay Liao at sa 2 pang suspect na naaresto na paging sa pinaghihinalaan at hindi pa pinangangalanan mastermind sa krimen. Ito sa Edniel Parosa. Sino yung may kaso pang inabuso daw yung sekretary ni Mayor Alice Guo ng Bamban?
Ito bang si David Tanliao? Yung grupo niya, Lakay. Grupo sila niya. rin yun. Oo, yung muscle group dati ng Pogo. Kumbaga ano sila, Lakay? Kidnap for hire group sila. Yun ang kanilang sistema. So hindi sila under ng parang lumalabas na kayo na independent group sila na pinamumunuan ni David Tanliao at silang ina-hire ng mga Pogo noon para sa mga ganitong klaseng na ng krimen. So kung ang tanong, sila rin yung bumiktima noon sa finance officer ni Alice Go at umano'y gumalaw sa kanya sa sexual na paraan. Ito namang grupo rin na ito ay may sinasabi pang mastermind doon sa pinaka-krimen kung mag-focus lang tayo sa pagdukot at pagpatay sa steel magnet, Lakay dito sa Rodriguez Rizal. At saka marami na palang kaso ito at merong 7 baril. Lisensyado ba lahat yan? At baka siya nakalaya. Sinong protector nito? Edniel? Tama ka, Lakay. Yan mismo ang pinaimbestigahan din ngayon ng Philippine National Police dahil yung kanyang lisensya, Lakay, type 3 eh. Yung type 3 yung kanyang lisensya. So, kung di ako nagkakamali, parang ilang baril lang pwede niyang pag may-ariin. Tapos, yung kanyang lisensya ay parang years pa yung itatagal. So, yung LTAP niya, 10 years. Oo, yung license to own and possess firearms. Correct. Kung may kaso na siya as early as years ago, bakit pa siya nakakuha nitong lisensya na may 10 years nga na validity? So isa yan doon sa mga pinaimbestigahan niya ng PNP. Pero sa ngayon, Lakay, may order na si General Marbil ng PNP chief na i-revoke itong LTOP aling yung rehistro nitong si David Tanliao, Lakay. Nawawala pang Chinese na kasama rin sa kidnapping, Edniel. Ano ang update? Tama dyan, Lakay. Mayroon pang hinahanap nga at bagamat wala pa masyadong detalye, pero sa press briefing sa Cab Krame at itong pinapakita nating video sa RH News Television, may ginagamit sila, Lakay, kasama sa modus nila para mambiktima ng kanilang kikidnapin. May ginagamit silang Chinese na babae. Wow. Parang inaaya o kinakaibigan yung mga bibiktimahin, inaayang mag-hangout o magkape. At dito na, kapag siguro nakapalagayan ng loob, ay doon isinasagawa yung pinaka-pagdukot. Ibig sabihin, bago pa man yung kidnapping, mayroon ng isang Chinese na babae na kumbaga, kumakaibigan doon sa biktima. Yan yung ginawa mismo dito sa Chinese at Chinoy businessman na ito na natagpuang patay sa Rodriguez Rizal. Bago siya makidnap, nakita siya sa isang CCTV na may kausap na isang Chinese woman. At ito nga rin sinasabing ginamit din noon sa ibang mga biktima makipag-deal o makipag-usap, makipag-kape, hangout pa kumbaga. At kasama yan doon, Lakay, sa inimbestigahan ng PNP. Isa na lang, Edniel, yung isa pang sinasabi, alam mo ito, nagsisirculate sa Chinoy community. Yung isang Chinoy businessman din na may-ari ng malaking supply ng mga construction na materials. Anong validation dito ng PNP, Edniel? Wala pa rin, Lakay, formal information regarding that. Pero kung matatandaan mo kahapon doon sa mga una nating balita, ay bumuo ng task group itong Philippine National Police. Isang task group para sa kidnapping, para kumbaga magsilbi ng template at grupong hahabol doon sa iyo pang kaso. At isang task group din, Lakay, kontra fake news. Kasi ang sinasabi nila ay may mga lumalabas din daw na unverified information ng umano'y kidnapping ulit sa social media. At hanggang sa wala pang report mula sa Philippine National Police, ay hindi pa natin talaga masabi. Mayroon ng isa na naman na panibagong kaso ng nadukot sa isang businessman. Okay, maraming salamat, Edniel. Mula sa Campo Crame, balik sa Ilacay. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. So, General Marbil, sir, abay siguro kailangan mag-double time po tayo at magpakitang gilas at kailangan manumbalik ang pagtitiwala po ng ating mga kababayan, lalo ang Chinoy community dahil hanggang sa ngayon marami po sa kanila ang nababahala dito nga sa mga nangyayaring kidnapping. Daming bayan. Standby, Giselle Ricafort. Aba, nandiyan na pala sa Metropolitan Theater ang labi ng national artist si superstar Nora Honor. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, 8:35.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Uno Plus, sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Sister L. It's 8:44. Good morning lahat. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Just marhay na aga sa Indogabos ng mga kababayan ko sa Bicol. Lakay, napansin ko na naman yung damit mo. Oo nga, Bakit ganyan ka? Alam mo, feeling ko ginagaya mo ko. Nauna ako dumarating. Ganun ba yun? Di mo naman tinetes kung anong suot mo ha? Para kang kulay ube, para kang ice cream Ano ngayon. ka ngayon, Lakay? Ube halaya. Ayan, naku, sarap sa halo-halo niya. Sakto, di ba? Mainit ang panahon. Hoy, reminder, Lakay, sa ating mga kababayan, mag-iingat po kayo. Huwag kayong masyadong nagbibilad sa araw. Baka mabalingoy-ngoy kayo. Oo nga pala, ito sister, binalingoy-ngoy ito ha? Ayan. Ganyan po pagka mainit ang panahon. Tapos mabuti na lang ha. Kaya tumigil po yung balingoy-ngoy niya. Susun siya ng isang bloke ng yelo. Grabe naman yun, Lakay. Buti kinaya ko, Ba't ang daming gamo-gamo sa loob ng Oo booth nga, natin, Lakay? Andito ba si Ate Guy? Baka pumasok sa kape ko yan. Ang daming, rito, gamo-gamo ba yan? Gamo-gamo yan, Lakay. Dumadalaw sa atin Dalawa pa. Si Chadeli ba yan? Si Louis Beltran ba yan? Sabi ko, tigil makakadaldal yung dalawa dyan. Rick Radam, ayan. Hill Brazil, ayan. Ano ba yun na Siyempre mo. Diyos naman. Akala ko sasabihin si Tita Malu sabi ko na ba si Ate Guy ayan, nasa Metropolitan Theater na ngayon. Sandali lamang, alamin nga natin ang latest muna kay RS number 15. Marami ba ang nandyan Giselle at merong tribute? Sino ang magsasalita dyan? Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, ilang minuto pa lang yung nakalilipas ng dumating dito sa tanghalang Metropolitan sa Maynila ang mga labi ng national artist na si Nora Honor. Dito, Lakay, isasagawa yung state funeral o yung state necrological service para sa superstar na inorganisa ng National Commission for Culture and Arts at Cultural Center of the Philippines. Binibigyan na Lakay ng arrival honor ng pagpupugay itong si Nora Honor sa pangunguna ng Philippine Navy sa bahagi ng dito sa labas pa lang Lakay ng tanghalan at mamaya eksakto alas 9 ng umaga Lakay susundan iyang pagpupugay ng tribute program. Ang sabi ng mga nakausap natin ng mga pulis dito sa labas Lakay, kabilang na iyong itong Philippine Navy, gagawin Lakay yung full military honors alas 12 ng tanghali kung saan siya ihihimlay doon sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. At bukas Lakay itong tanghalan para makita sa kauli-ulihang pagkakataon yung mga labi ng superstar. Bukas ito sa publiko, itong necrological service, pero limitado lang yung mga upuan at kailangan ng registration na nagsimula kahapon bago dito papasukin. Sa labas nitong Metropolitan Theater Lakay, mahaba yung pila ng mga taga-suporta ni Nora Honor na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Meron na nagmula pa sa San Jose del Monte, Bulacan at sinadya lamang na makita sa huling pagkakataon nga yung mga labi ni Nora Honor. Nandito Lakay present si Manila Mayor Hani Lacuna at si Tourism Secretary Prasco. Ang CCP Lakay, ang sinasabi nila kabilang doon sa tribute, yung mga eulogy mula sa mga pulig, mga kasamahan ng national artist, kabilang yung kanyang fellow national artist at writer na si Ricky Lee. Yung magkakaroon din daw Lakay dito ng audio-visual presentation bilang pagpupugay nga sa naging buhay at legasiya at mga naging role na ginampanan ni Nora Honor. Nandito rin Lakay at magtatanghal din yung Symphony Orchestra, Philippine Philharmonic Orchestra Lakay para magbigay pugay sa superstar. Ang mga opisyal din Lakay ng gobyerno, ang sinasabi ng mga nakausap natin dito sa teatro ay magbibigay din ng kanilang tribute, yun nga lang sa pamagitan ng mga ipinadala nila ng mga video messages. Inaantabayan ng Lakay mula doon sa Arroceros Park Lakay ay ipapasok na dito sa ilang sandali lamang yung mga labi ng superstar at nandito na rin present yung kanyang mga kamag-anakan Lakay, yung kanyang mga anak kabilang na si Lotlot, si Matet at si Ian Lakay. Si Boyet De Leon, ayan, di ba yung Nung
tatay ni Lot ba tsaka ni Ian. Ayan. Si Ian, ang isa lang Lakay ang totoong anak ni Superstar. Si Ian lang. Si Ian lang. Yung sila Lot, si Ian, ano niya kay Boyet De Leon? Yes, Lakay. Okay. Yung the rest, yun yung mga adopted daughter niya. Tsaka may dalawa pala kay na lalaki. Okay. So, hanggang ano oras dyan sa Metropolitan Theater bago dalhin sa libingan ng mga bayani, Giselle? Lakay, alas 12 kasi ihihimlay sa libingan ng mga bayani doon sa Taguig City, kung saan magkakaroon pala kayo ng pagpapatuloy ng seremonya yung full military honors na ibibigay sa Superstar Lakay. So before 12 Lakay ay ibabiyahin na ito, aalis na siya dito sa Metropolitan Theater at dadalhin na, babaybayin na yung patungo sa libingan ng mga bayani Lakay. Susundan natin siya Lakay doon mamaya para magbigay din tayo ng mga pinakahuling kaganapan. Sa labas nito Lakay ng tanghalan, kanina habang ibinababa at binibigyan ng pagpupugay yung mga labi ni Nora Honor, nag-iiyakan Lakay yung kanyang mga taga-suporta, lalo na yung mga senior citizen Lakay na dekada-dekada na pala nila na iniidolo, sinusundan si Nora Honor. Sinisigaw sila kanina na I love you Nora Honor, habang yung iba napapahagulgol pa Lakay at nag-iiyakan. Kala ko Guy and Pip ang sinisigaw. Show ba nila yun Lakay? Yan ang love team nung araw. Inabutan na nanay ko yan eh. Akala ko ikaw. Alam mo ako, inabutan ko na Bini. Okay, Giselle, maraming salamat. Thank you, at Giselle. subaybayan mo yan hanggang libingan ng mga bayani. Giselle. Naku, naiyak na si Giselle. Giselle, asan ka na? Naputol na yan. Maraming salamat, Arisa number 15, Giselle Ricafort. Mula po sa tanghalang Metropolitan sa Manila o Metropolitan Theater. Diyan po sa may Loton, Manila. So ang DZRS po ay nagpabuti ng paghiramay sa pamilya ni Nora Honor. May you rest in peace, Ate Guy. Babalikan natin ilang pang mga reports at siyempre dito sa ating Bakit Ikaw? Abay, sino ba? Coronel pala itong bisita natin, Sister L, ha? Kilalang kilala ito. Off mic ka. Ayan, siyempre naman. Ano siya Lakay? Kilalang kilala. Dating congressman din ito eh. Yes. Ayan, ayan. At mamaya, makakasap natin sa ating Bakit Ikaw? Sa ating DZRH interview. Oras, Sister L. It's 8:51. Sa lahat ng Sabi, ha? Huwag ka na raw magpabata. Bakit? 70 years old ka na raw eh. Loko yun ha. Sino yan? Si Hi Vigilante sa ating YouTube channel. I-block mo nga yan. Oras, Sister L. It's 8:57. Walang yakahet na. Inantok na kami sa dami ng commercial mo eh. Napagkwentuhan na namin buong buhay ng guest Ayan, natin eh. Itong bisita natin eh. Ayan, tapos na magpagupit. Ayan. Ikaw talaga Lakay. Tenga, dito na nga tayo sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ipakilala mo ating bisita ngayon na Sister L na sasalang sa job interview. Ipapakilala ko pa. Sabi gano'n. Oo, kasi matagal-tagal na nawala ito. Nawala sa sirkulasyon ito, kaya dapat mo ipakilala. Matagal-tagal nga nawala ito, pero grabe naman tong researcher natin. Bakit? Talagang pati birthday niya nilagay rito eh. Kailan ba ang birthday niya? January 22, Lakay. Isang araw lang pagitan ako kasi January 21. Ganun ba? January 22 pala ang birthday nito ni Kong. Akala ko February 29 ito. Kulang-kulang pala Lakay. Pero pati Lakay talaga yung birthplace nilagay. Pero siya ay taga Negros Occidental sa Sipalay City, Lakay. Hindi ko nabanggitin yung iba. Itong researcher natin napakasipag. Pero siya Lakay ay dati ng congressman, dati na siyang mambabata sa Lakay. At
Oh, wait lang. Marami siyang naipasang batas, Lakay, 61. Kabilang na dyan ang AFP Modernization Law, Salary and Standardization Law na nagpapataas ito, Lakay, sa sweldo ng mga sundalo. Yung fixed term law, Lakay, para naman sa AFP Chief of Staff, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, yung buwan ng honoraria, Lakay, para sa mga miyembro ng SK, at nagbigay din sila ng tulong medikal sa mahigit 117,000 Lakay na constituents at 42,000 scholarship grants para sa mga estudyante. Ang ating makakasama, dami rin Lakay. palang naipasang bill, ano? Aba, Lakay, siya pala ay nagtapos ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Cebu Central Colleges. Not completed daw pala ito, pero nag-aral din siya ng Bachelor of Science in Naval System Engineering sa Philippine Military Academy Class 1995. Oh, 95. Ayan, pero di sinasabi mo kanina, residente siya ng Sipalay City, Negros Occidental. Lakay. Akala ko ang residence nito ABC. Ayan. ABC. Aguinaldo, Bonifacio at Crame. Ayan ka na naman sa mga dati raw pala, Lakay. Dati. Kakosa to sa Aguinaldo, sa Bonifacio, saka sa Crame. Ayan. Pero alam mo ba, naikot na pala niya. Pero siya, Lakay, ay Senior Executives in National and International Security Program din. Nagtapos sa Harvard Kennedy School, Lakay. Harvard dyan pala yes, ito. at Masters of Management sa University of the Philippines Open University. Huwag siya pupunta ng Harvard yun, pinapadipot na ni Trump ang mga mga estudyante sa Harvard. Ang ating makakasama, Lakay, of course, ang first nominee ng Magdalo para sa Filipino Party List, former Congressman Gary Alejano. Ng Magdalo Party List. Ayan. Bueno pala ang Magdalo. Kong, good morning at welcome po sa DZRH. Dito po sa ating segment na Bakit Ikaw? Ayan, good morning Kong Gary. Ayan. Magandang umaga Kadeo and Miss Stella. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin through Mamalo at sa inyong mga tagapakinig, taga-subaybay. Magandang umaga sa mga kababayan ko sa Visayas at sa Mindanao. Mayong agagid sa inyong atanan, mayong buntag ka ninyong tanan. Bisaya man, Ilonggo pa. Ayan. Mayong buntag. Mayong buntag, Bisaya. Ito'y nagapi ko ng pera o nagapi ko ng ginapi lupa? Ko, ginapala. Ginapala, binuldos pa. Ang utang ang ginabuldos. Utang pala. Anyway, Congressman Gary Alejano, sir, ayan, matagal kayong nawala yata sa sirkulasyon. Bakit ngayon? Ayan, bakit gusto yung tumakbo ulit at manungkulan bilang kongresista sa ilalim ng Magdalo Party List? Kasi nga ho, Kadeo, noong 2019 elections ay tumakbo po akong senador sa Ocho Diretso nung time na yon. So ang pumalit po sa akin ay si former Congressman Cash Cabuchan. Okay. No, kaya hindi naman kami pinalad at that time, medyo mahigpit ang laban noon. Wala naman ako kong bahay dito sa Maynila, matagal akong NPA. No permanent address. Kaya I decided to go home sa Sipalay City, Negros Occidental. And since ang tawag ng serbisyo ay nandyan po sa puso natin, kahit tahimik yung buhay namin at gusto ng aking pamilya na hindi magulo, pero parang aatakihin ako sa puso, nanonood ng mga issue na para wala ho tayong contribution. No? Kaya naman itong 2025, nirequest ako ng grupo na kung pwede bumalik at tulungan ang Magdalo Party List. At ako naman po ay tinanggap po yan na dahil alam ko ho, marami pang pwedeng makontribute sa ating bayan, sa ating gobyerno. So, ikaw pala ang first nominee, Congressman Gary. Sino-sino pa makasama nyo sa na nominee sa Magdalo Party List? Meron ho kaming 10 nominees sa Magdalo. That's the requirement sa COMELEC. Yung pangalawa ho ay nakasama ko rin sa kulungan. Classmate ko sa Philippine Military Academy. Kami po ni... Bankmate. Opo, ni Senator Antonio Trillanes. Classmate po kami. Yung second nominee po si Eugene Gonzales. Taga Muntinlupa po. And then...
Mula doon, dati puro ho kami mga dating sundalo. Ngayon po, mga leaders po namin sa Samahang Magdalena all over the country, simula sa third nominee, si Ibon Heresa dyan sa Parañaque, sa Maynila sila ni Francisca, sila ni Brosa sa Bicol, no, and Charlie Pascua sa Jensan, at saka si Ronald Galang sa Rizal, no. So 10 po lahat po 'yan. Ba't hindi nyo nakasama dito sa line-up niyo yung mga yung miyembro ng Okud Mutineers na napunta sa Bureau of Customs? Ano naman ho, hindi naman ho, actually nagkaroon ho kami ng medyo hiwalayan at the time nang nasa loob pa kami ng kulungan, pero ganun talaga ang buhay, may dynamics po ang organisasyon. Nag-reconcile naman ho kami, maliban ho kay Captain Feldon. Nag-reconcile naman ho kami ni... Nagbago ba nung naging Customs Commissioner? Baka nagbago naman ho sa ibang paraan. So, nandiyan naman ho sila sa private practices at nag-uusap naman ho pa kami. Okay, take it away, Sister L. Lakay, ang itatanong ko kayo kung matagal silang nagpahinga, bagamat noon marami naman po kayong naipasang batas. Sa inyo pong pagbabalik, kung sakali lamang po pagbibigyan ulit kayo ng masang Pilipino at bigyan ulit kayo ng seat dyan po sa Kongreso, ano naman po yung mga bagong isusulong po ninyong batas at ano po yung mga plano, mga pangunahin po na pagkaupo nyo po, anong priority po ninyo? Unang-una, dahil nga sa sektor ho kami ng defense and security nang galing. At sa totoo lang, dyan ho nakilala ang Magdalo dahil sa aming mga hinaing sa loob ng organisasyon. Yan pa rin ang aming unang tutukan na legislative agenda, Ms. Stella. Ang National Defense and Security, no, na kung saan ay sumusulong ho tayo ng reforma sa security sector, yung ating modernization, kasi modernization ho natin 3 horizon ho yan at patuloy ho dapat nating sinusulong ho yan, no. And then yung professionalism sa ating uniform personnel, no, lalo na sa recruitment, sa training, yung internal affairs service, patibayin po natin yan. Kasi continuing yung issue no? And then alam mo sa present security situation sa ating bansa, lalo na sa West Philippine Sea, dapat to tingnan natin na maigi itong ating pagpapalakas ng ating reserve force, no? Kasi ang defense po ng ating bansa ay hindi lamang responsibilidad ng ating armed forces o kapulisan. Responsibilidad po ng lahat yan. Ang problema ho, kung hindi naman ho tayo naisanay dyan, baka maging liabilities ang karamihan sa atin. So kailangan ho nating ihanda at pag-usapan ang mandatory ROTC. No? And then, ang pangalawa po ay itong maritime sovereignty and resiliency, no? Na sinulong ko na rin sa nakaraang mga kongreso ang pag-create ng Department of Maritime and Oceanic Affairs. Dahil nga ho, meron tayong issue sa ating mga karagatan, maraming ahensya ng gobyerno at polisiya na hindi po na-harmonize. So we need to harmonize all the policies affecting our maritime domain, no, para ma-direct ho yan sa tamang direksyon. Sa resource protection, pag-organize ng depensa sa ating coastal, and pagpapatibay ng ating coastal defense, no? So nabanggit yung defense Congressman Gary Alejano, sir. So kayo po ay sang-ayon sa pagtatalaga ng mga EDCA sites dito at paglalagyan ng typhoon missiles na tinututulan ng iba dahil tayo daw ay magiging baka maging pawn lang tayo na Amerika at maging ma-involve tayo sa proxy war, target tayo ng mga kalaban. Ganito po yan, ako'y sang-ayon. Kasi noon ho, importante na tayong bansa ay nakatuon sa ating national interest. Hindi po tayo tuta ng Amerika, no? At hindi rin tayo dapat paapak sa China. So ano ho ang dapat natin gawin? Una, titingnan natin kung ano ang intereso natin. Dahil yung China and the United States, Taiwan, they have their own national interest to pursue. And now we should look at our own national interest. Ano bang ating interest? Na dapat patibayin natin ang ating depensa para maging kagalang-galang naman tayong miyembro ng international community. Ngayon po, kung merong malaking bully sa katabi mo, kailangan mong kalyado. No? Kailangan mong kalyado. Sa nagkataon lamang na
long-term strategic objective din ng China na basagin itong island chain na parang bakod ho ito mula sa Japan, Taiwan, and West Philippine Sea. Nandito tayo, wala tayong option. Assuming na lang ayaw naman nating hingin na magkagera, maghanda man tayo hindi, damay ho tayo. So mas maganda na ho na whatever happens, ay tayo'y naghahanda. So ako'y nagsasang-ayon yan na magkaroon tayo ng matibay na alyansa sa ating mga kasamang ibang bansa, kasama ng United States. Pero hindi ho natin policy ang giyera. Last resort po yan. Ayan, pang-depensa lang po tayo. Ayan, depensa sa mga external aggression, ika nga. Ayan, So anyway, Congressman Gary, ayan, alam po nyo, kayo po ay matagal ding nakulong, wala ba kayong balak naman daw na ihaing mga panukala o para naman sa mga PDL natin? Ayan, yung mga kakosa. Ayan, alam naman natin na tipid na tipid ang kanilang pagkain. Ayan, nakasama sila sa kulungan. Tsaka yung facilities natin. Actually ho, na tingnan na rin ho in the past, hindi lamang ng representasyon ngayon, kundi ng mga ibang congressmen din. In fact, nung panahon ni Secretary Laila de Lima, kasama ho tayo sa pagtingin doon sa Bilibid Prison. No? Kaya ako, alam na alam kong hindi involved si former Senator Laila de Lima sa issue ng droga doon dahil kasama ho kami sa Justice Committee nung nagtingin ng issue bago i-raid yun. So ngayon ho, sa totoo lang, ang pwede natin hong tingnan dyan is yung pag-improve po ng ekonomiya ng ating bansa. At yun, magsisimula sa loob ng gobyerno. Kasi ho, ang daming competition ng resources sa ating bansa. Katulad ng mga PDL sa loob ng kulungan. So kasama kasi ang pagkulong sa justice, sa pilar ng justice system natin. So kailangan maging maayos po para ang sistema sa loob ay rehabilitation para pagka natapos siya, i-reintroduce mo sa community ay produktibo siya. Ang nangyayari ho kasi pag pinasok mo sa loob ng kulungan, lalo maging kriminal ang ating mga kulong dahil sa loob ay napakaraming illegal na ginagawa. Dapat gayahin kayo, nakulong na, naging congressman pa. Ayan. Kasi ho, hindi namin sinayang aming oras sa loob ng kulungan. Nag-aral ho kami. Sa loob? Opo. Actually, I will take this opportunity na pasalamatan yung University of the Philippines, Open University. Iskolan ng bayan pala ito. Actually, nagpapanggap po sila na aming mga relatives to be allowed to enter the detention center. Pero sa katunayan, mga professor ho namin sila. Pagpasok sa loob, ay marami ho kaming nag-aaral. Aba talaga? Kasi we believe that if we want to be part of the change of our country, kailangan ho nating i-equip ang ating sarili. Hindi pwedeng iiyak-iyak, gugulong-gulong pa sa loob ng kulungan. Actually, Congressman Gary, pati sa Muntinlupa, maraming graduate sa under perpetual university sa Muntinlupa. Tama ho yan. May mga magulat ka, may nag-aaral pa ng law noon, nakulong na. Pero tsaka may mga program na rin yata ang ngayon lakay para mag-aral yung ating mga PDL. Ayan, tama. Kaya nga tinawag na correctional, di ba? Tama ho. Correctional, rehabilitation para, at saka dapat ho hindi magkaroon ng diskriminasyon. Kasi sa amin din, nagkaroon ng ganon. Kasi yung aking pag-aaral, ang aming pag-aaral sa loob ng kulungan ay panakaw ho, Kadeo, Ms. Stella. Kasi hindi ho kami pinapayagan. Kasi sa tingin ng merong sistema na napakahigpit. At ang tingin ng ibang custodian, lalo na sa military, nandiyan kayo sa kulungan, ano pang parusahan? Parang privilege naman na mag-aaral pa kayo. Sabi ko, iba yung mindset, parusa So dapat to meron hong sistema ng rehabilitation. Kaya nga ako ho, nung ako'y kongresista, hindi ako pabor ho sa extrajudicial killing ho. I believe na merong tsansa ang lahat na nagkakamali sa ating lipunan. Okay, Congressman Gary Alejano, bago masagutin yung tanong ko, ayan, na habang nakulong kayo, nagbalak ba kayo magkudita doon na tumakas? Man on the street muna. Prison break. Netflix pala. Pero bago yan, Kong, bago pa sa iba naming mga katanungan, mayroon po magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan at meron tayong man on the street kasama ni RH52 Edniel Parosa na nandyan ngayon sa Pasig City. Edniel, sino yung kasama mo? Ano ang kanyang katanungan kay former Congressman Gary Alejano? Edniel? Magandang umaga lakay at Israel at kay Congressman Gary. Nandito tayo ngayon sa kahabaan o bahagi ng Doña
Julia Vargas Avino sa Barangay Grugong sa lungsod ng Pasig, kung saan ating inaabala itong mga naka-yossi break, coffee break ngayong umalang ito ng Tuesday. Kasama natin, isa din sa mga yan ay si Kuyang Jan. Kuyang Jan, ay sa DZRH, inabala kita sa iyong, anong trabaho mo, sir? Landscaping. Ibig sabihin sa parang, ano ba yan? Gardening. Ito malapit na mall. Okay. Si Kuyang Jan ay habang naka-yossi break at soft drinks break dito, inabala natin may katanungan kay Congressman Gary. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga. Pag nanalo po ulit ang Magdalo, paano ang kapakanan namin mga civilian at paano ang peace and order? Peace and order. Peace and order, Lalo na daming kidnapping na naman. Makakapakanan naman daw ng civilian dahil alam natin si Congressman Gary Alejano at ang Magdalo nakafocus sa ating uniform personnel. Paano naman daw ang mga civilian? Baka puro sundalo lamang ang kapakanan ng sundalo at mga PDL ang ipapanukalan ng mga taga Magdalo. Ganito po yun. Sasagutin ni Kong. Ayan, sasagutin ni Kong. Ganito po yun. Sabi ko nga, doon sector kami nanggaling at yun ang priority natin. Pero hindi ibig sabihin na yun lang yung ating legislative agenda. Actually ang dalawang sectors pa na gusto nating i-represent ay yung mga mahihirap nating mga kapatid. No? At pangatlo, yung ating mga kabataan. No, so doon naman sa mahihirap nating mga kapatid, in fact, naging author din ang Magdalo doon sa pagsulong ng 4Ps, no, na maging institution siya. And I hope ma-review ulit ho yan dahil pantawi dapat ho yan hindi forever, no. And ang tinitingnan ho natin para sa mga mahihirap ho nating mga kapatid, long term kasi na importante maging maayos ang ating gobyerno kasi bilyon-bilyon pong nawawala sa ating pondo dahil sa korupsyon sa ating gobyerno. Kaya nga, matinding Magdalong tumayo at lumaban sa mga umaabuso at nagnanakaw sa gobyerno. So mas maganda example yan, itong taon na ito ay halos 1 trilyon ang budget natin sa infrastructure project sa DPWH. At mayroong pag-aaral at ako'y naniniwala na halos kalahati dyan, halos 500 billion will go to the pockets of the politicians. So imagine mo kung 500 billion na nawawala, doon pa lamang yan, no? Ma-reduce natin yan. Ang gobyerno magkaroon po ng mga empleyadong magagaling na kaya nagpanukala din Magdalo ng nag-salary standardization law kasi pumunta kami kadayo Estela sa official trip sa Singapore and Hong Kong. Paano nila nagawa na wala yung korupsyon? Pinataas talaga yung sweldo 3 to 4 times over. Kasi yun ang pinaka-importante. Pero tinaasan ang transparency and accountability. Na kung baga ay masasayangan ka kung matanggal ka sa trabaho dahil ang taas ng sweldo, may mga benepisyo, ang anak mo scholar, pero kung magagaling ang empleyado mo, mataas yung sweldo, makaka-attract ang the best and brightest sa ating community. Kasi ang gobyerno ngayon, pasensya na marami dyan, mga latak sa community yung kinukuha natin accommodation mga relatives ng mga politiko. No? So, ang serbisyo na ibibigay, lalo na sa mahihirap natin mga kapatid, latak din. No? So, yun ang unang ating titingnan, yung maayos ang corruption, matanggal ang corruption o mabawasan, and then ma-professionalize po natin ang hanay ng kawani ng ating gobyerno. Ayan, Kuya, okay si Kuya na. John. Alam mo, Kuya, pagka nanalo si Congressman Gary Alejano, kukunin ka sa Congress na staff. Papasukin natin sa sundalo. Gusto mo na magsundalo? Ayaw po. Ayan. Okay. Naman satisfied naman siya sa sagot. Live mula rito sa Barangay Ugong sa lungsod ng Pasig. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Kakape ka yata sa McDo dyan Nag-break din. Maraming salamat. Thank you, Edniel. Ayan, at kay Kuya John. Kuya John, ayan. Okay, Congressman Gary Alejano, sir, ayan. Itong Magdalo Party, identified din kay former Senator Antonio Trillanes. Tama po. Ayan, kayo pala ay ini-endorse din, siyempre, at siya ay tumatakbong mayor ng Caloocan. Ayan. Anong suporta ang ginagawa ng former Senator Trillanes sa inyong grupo sa Magdalo? At ano ang tsansa ng manalo sa Caloocan?
Ganito po yan. Mula noon, ang tawag ko sa amin, parang suicidal ho kami. Na parang as long as tama ho ang gagawin ho namin, tumatayo ho kami regardless of the consequences. Kaya nga, masasabi natin sa ating mga kapatid sa taong bayan, na pag tumayo ho kami, ay kapakanan ng bansa ang amin tinitingnan. Ngayon, mag-swerte ho taga-Caloocan na nagdesisyon si former senator na tumakbong mayor dyan. Makakaasa po kayo na talagang sincero ang kanyang intention na ayusin ang Caloocan. At husgahan nyo siya. Pag binigyan nyo siya ng pagkataon, husgahan nyo siya kung patamad-tamad ba siya at corrupt din siya. Dahil pinakita na niya sa Senado na siya yung top-performing senator nung siya ang nakaupo. At hindi ho siya na-involve ni isa sa corruption. At yun po ang dadalhin niyang quality of service sa Caloocan. Ngayon po yung Magdalo po ay tumutulong sa kanya at tumutulong din po siya sa amin, no? Dahil yung backbone niya rin po sa Caloocan ay Magdalo Party List, no? Na ang ating sinusulong din is responsible citizenship at good governance. Kasi nga ho, Kadayo, Miss Stella, nakakalungkot. Parang sinusubukan nung nating i-educate yung ating mga kapatid na yung pagbebenta ng boto, pagboboto ng mga magnanakaw sa gobyerno, merong long-term effect. Gutom pa rin ng Pilipino, no? So we are also advocating for good citizenship there. Ayan. Congressman Gary, nasobrahan na yata kami ng oras sa'yo. Sabay ganun yun. Bilang panghuli po, Congressman, sige, manawa ko kay inyong mista, ayan. At dati yung kasama sa Oakwood, ayan, naging Customs Commissioner para bigyan kayo ng pondo, campaign fund. Iba pala, akala ko naman bakit ikaw? Hindi, pa sa kalye lang yan. Pero pwede na rin sa panawagan kay Commissioner Pa Eldon, ayan, baka mag-donate ng campaign fund sa Magdalo, ayan. Anyway, kidding aside, Congressman Gary Allen, sir, bilang panghuli po, ayan, ano po inyong mensahe sa mga kababayan natin, ayan, bukod sa mga taga-Sipalay, kung bakit kayo ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Bakit ang Magdalo? Bago ko po sagutin nyo, pag may donation po na gano'n, in case lang naman, hindi po kami tatanggap ng gano'n. Anyway po. Ayaw mo tanggapin ang donation ni Commissioner Pa Eldon? Hindi po. Kami po mula noon, pagtingin po namin ay nanggaling sa ibang paraan, ay hindi po namin tatanggapin. Okay. Ako po si Gary Alejano, dating sundalo, naging kinatawan na rin ng Magdalo Party List. Muling buwabalik, tumingi ng tulong po sa inyo sa ating mga kababayan. Yung Magdalo po ay lumabas sa public consciousness precisely dahil gusto natin magkaroon ng reforma sa armed forces at pagbabago sa ating gobyerno. Kaya nga ho, kami ay nag-aklas o nagrebelde, no, nakulong pa ng 7 taon. Nagpapakita yan, Kadeo at Miss Stella, na tunay na representasyon po ito ng sektor at hindi lamang mula sa political dynasty o nandyan para protektahan ang mga negosyo, no, na ginagamit ang pwesto sa gobyerno. Ngayon, ang Magdalo po, I would like to report sa taong bayan na sa mga sumuporta po sa amin at sa suporta, hindi po sayang ang inyong suporta sa Magdalo. Bakit po? Dahil ang Magdalo Party List po ay naging top-performing party list ng nakaraang kongreso, mga kongreso. Kaya nga binanggit ko kanina, marami po tayong performance ho dyan. Ang nakakalungkot lang ho diyan ay pagka siniraan ka sa publiko, parang hula kang ginawa. No? And then, pagdating naman sa oversight function, tayo ay tumatayo at lumalaban. Lalo na sa West Philippine Sea, marami pong tinago dyan, in-expose po natin. At sa ka-issue ng extrajudicial killing, tinayuan po natin yan dahil alam mo natin dapat tumibay ang democratic processes at institution sa ating bansa. At ang pinaka-importante, never po ka na-involved sa corruption ang Magdalo. Kaya nga po, nakita nyo naman po ang performance ng Magdalo at makakaasa po kayo na pag ang Magdalo ay nandyan at binigyan nyo ng mandato, kami po ay tatayo at ipaglalaban po kayo. Number 42 sa balota po, ang Magdalo Party List. Maraming salamat po. Congressman Gary Alejano, sir, maraming salamat po and good luck. Ayan, number 42. Ayan, number 42. Magdalo Party List. Ayan, first nominee, former Congressman Lieutenant Colonel Gary Alejano at number 42 sa balota. Thank you and good luck, Congressman, sir.
Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. The ZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Asa na si Kakosa? Umalis na. Si Kong Gary, ayan. Oras, Sister L. It's 9:30. Aba, mamaya, beauty queen ang makasama natin, Sister L. Oo, ha? Lakay. Pero kakaiba ito, Lakay, kasi magaling to eh. Oo nga, Ilang beses ko na nakapanayam to dito sa atin. Abay, siyempre, mananalo ba naman sa beauty contest kundi brains and beauty? Lakay, ito. Miss Ayan. Cosmo World 2022 yata siya. Ayan. At maid na siya. Aral pa rin siya na aral, ha? Oo, diba? Gusto mo maging doktor. After daw niya, magdodoktor na siya. Doctorate. Hindi siya napapagod. Ayan. Okay, pero bago natin ipakilala ang isa nating kakausapin mamaya, Sister L. Ayan, babati muna tayo na happy birthday. Sino ba yung mga may birthday na yan? Batiin lang natin ng happy birthday. Siyempre, mga kasamahan natin dito, ha? Abay, si Claire Pineda Raimundo ng radyo natin. Happy birthday. Yes, at saka si Kuya Arta Sarmiento ng San Jose del Monte, Bulacan. Binabati ni Kuya Rene Libunaw dyan sa Nueva Ecija. At happy birthday din kay Kuyang Joey Yu, ayan, ng Baguio City. Ayan, happy birthday Kuyang Joey. Binabati ka ng ating Melinda, ha? At happy birthday din kay GM, kay Bossing Pete Belleza ng Ayala Alabang. Ayan, binabati ni Kuya Jimmy De La Rosa at mga senior citizens daw ng District 7. Ba? Talaga mga senior citizens. Di mo man lang mga dual citizens. Oo nga, masakit bang pahinga yung senior citizen? Ay, tanong ko sa'yo yan. Pagka nag-senior na tayo. Kaya ka binabash dito eh. Mga bastos mo yan mga yan. Ayan, happy birthday muna kay Kuyang Romy Chua. Ayan, kay Kuyang Attorney Bernard Almeda at Kuyang Ray Defante. Ayan, happy birthday po. At babalikan natin ang ating bisita. Kumakain ba to? Parang malnourished ito. Kailangan yun lakay sa kanila. Dapat mami-maintain. Ano ka ba? Baka, lakay yung kinakain niya, tinitimba. Baka pagka bumagyo rin, tangayin to na hangin. Bawal sa kanila yung too much carbs. Dapat lagyan to ng pabigat. Pabigat para lumubog. Pabigat pa rin tangayin na hangin. Payat-payat nito. Oras, Sister L. It's 9:32. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa'yo. Department of Health sa Bagong Pilipinas. Ang commercial natin, ayan, mga listeners natin, lumipat na sa DCWB. Wag naman. DCMM. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Pang Miss Universe talaga itong bisita natin. Yes, Sister naman L. Lakay. Oo, dahil ipapakilala na ba natin Ipakilala siya? mo na kaagad, Sister L. Katulad ng nabanggit natin kanina, Lakay, siya ay Miss Cosmo World 2022. Wow. Siya, Lakay, ay nanalo. Hindi lang kandidata, kundi siya ang kinoronahan, Lakay. Naging Binibining Pilipinas din siya, 2021 second runner-up. Wow. Oo, at alam mo ba, Lakay, 3 degrees lang naman ang tinapos niya. Sa Saints Co, Lakay, dito sa Manila. Kulasa pala ito. Yes. Ayan, Ang course nila kay broadcast journalism, psychology, tapos guidance and counseling. Yes, ang atin po makakasama this morning. Teka mo, ba't andito sa atin? Napapanood ko sa Channel 4 to. Pabalikin mo na? Pabalikin sa Channel 4 to. Okay lang yun. Doon na magpa-interview.
Hindi, Lakay. Alam mo kung bakit? Malapit Bakit? din siya sa atin. Dati natin siyang intern. Yes. O nga pala, kulang mata news item. Pagsulating ng news item natin ito. Kinuha bigla. News writer natin ito. Nag-broadcast ba rito? Alam mo naman, Lakay, ang ating mga intern ay talagang pinagsusulat natin yung mga ayan, yan. kaya yung mga nag-OJT po rito, mahabigan ni paglabas. Mrs. May natutunan. Yes. Ayan, At alam mo, Lakay, hindi ka taga-timpla ng kape, hindi tagabili ng pagkain sa labas. Hindi talaga, Lakay. Alam mo naman tayo ang intern natin, tin-train natin, nire-ready natin sila pagkalabas nila rito, pwede na silang ma-employed. Ayan, In fact, Lakay, ang ating mga kasama ngayon ay napakagaling niya. Ay, ilang beses ko na itong na-interview. Siya, Lakay, ay mula sa Batang Quiapo Party List. Si Miss Meiji Cruz, Miss Cosmo World 2022. Ayan, Meiji, good morning. Ayan, good morning po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig. Magandang umaga po. At alam mo, napakasaya ko po na parang welcome back home. Yes. Damang-dama ko dito sa DZRH. Syempre, kasama nag-iisang Lakay. And syempre si Sister El, na parang mga hindi tumatanda. Ay, nako, si Lakay maniniwala sa'yo yan. Totoo talaga yun, Lakay. Sige, balik ka bukas, interview kita ulit. Unlimited interview pala ginawa. Grabe mambola ito. Kaya pagka-absent si Sister El, pwede Ikaw mag-pinchiker daw ka. ang Ayan, actually, baka sabihin nila kay Sister El, okay na. Si Meiji na. Nawala ng trabaho. Anyway, Meiji, ayan, long time no see. Ayan, magaling ba magsulat ng news item ito? Hindi lang magaling din magsalita. Ganun ba? Pinag-report ba siya nung nag-OJT sa rito? Pag-reporting kaya natin muna. Pero anyway, kidding aside, Meiji, ayan, long time no see. Ayan, ikaw ay nasa Batang Quiapo Party List. Ayan. Bukod sa paggawa ng mga teleserye ng Batang Quiapo. Iba pala yun. Ano bang advocacy ng Batang Quiapo Party List, Meiji, para malaman na ating mahabayan, baka mamaya yung mga nakipagbaril lang humahabol sa mga Iba pala yung naiisip nila. Ayan, para mas malinaw sa ating mga kababayan. Ang Batang Quiapo Party List po talaga, dais namin tumindig para sa mga vendors. Kami po yung gusto maging representasyon ng mga informal vendors, ng mga tindero-tindera sa palengke, even yung mga may-ari po ng mga small to medium enterprises or businesses. So yun po yung mga gusto natin ipagtanggol at maging boses sa Kongreso. Kala ko naman ang Batang Quiapo Party List, habulin na ito mga kriminal. Ayan, mga korap na politiko, mga ganyan. Baka kasama na yun, Lakay, once na makaupo sila sa Kongreso. Mga kidnappers. Dahil trabaho naman nila yun, Lakay. More on vendors pala. Yes, kung vendors, Meiji, kung sakali naman na makalusot at bigyan kayo ng pagkakataon ng masang Pilipino, ano ang unang panukala na plano niyong ihain ng Batang Quiapo Party List? Alam mo, Sister El, nag-iikot-ikot na rin talaga kami, no? Ako, personally, sa bawat palengke. So, naririnig ko din talaga personally yung mga hinaing, yung mga kwento ng ating mga kababayang Pilipino, no? And nakita ko mismo with my own eyes yung may mga naniningil ng mga pautang. So, 5-6 ba yan? Bombay. We don't want to, I don't want to stereotype, pero talagang sabihin na natin 5-6 talaga, diba? At hindi naman natin alam kung magkano interest noon. Dahil no choice ang ating mga kababayan. Sila lang yung kumbaga kinakapitan, diba? So, ano magagawa ng Batang Quiapo dyan? So, ngayon, ang pangunahing panukala na gusto sana naming isabatas, no, yung loan puhunan. Ito yung microfinancing para sa ating mga kababayan para magkaroon sila. Kasi ngayon, pag utang ka sa bangko, ang daming collaterals, ang daming mga financial records sa kailangan. Sadly, yung iba nating kababayan, hindi naman makapag-provide ng mga those requirements. So, ito sa microfinancing, magiging abot kamay ng ating mga kababayan yung puhunan na kinakailangan nila para sa kanilang mga negosyo. Magkano nga pwedeng ma-loan ng mga vendor sa Batang Quiapo Party List? Pagka nandyan na kayo sa Kongreso, di ba pwedeng libre na lang? Siyempre po, no, magkakaroon pa rin tayo ng sistema. Ayan naman, pagdating naman po dyan sa puhunan. But rest assured naman po na mas madali, mas mababa, no, at abot kamay ng ating mga kababayan yan.
Alam mo, maganda yan, Lakay, kasi 'di ba yung ating mga kababayan, kung maalala mo yung laging man on the street natin, ang problema ng mga maliliit na tindahan is puhunan. At yung parang pinapaikot nila, napupunta lang doon sa pagbabayad nila sa 5-6. Sabihin natin 5-6 dahil kadalasan yun talaga yung problema. Karamihan ng mga, sa mga palengke talaga, ang puhunan ay galing sa 5-6. Totoo po. At nagkaroon po ng research by Okta. 8 sa 10 Pilipino, yung mga nagnanais talaga na magkaroon ng sariling business. Diba? So, tutulungan po natin yan. Kasi even ako myself, malaking bagay na may sarili kang negosyo, maliit man o malaki, para hawak mo yung oras mo. At bukod dyan, mas, kumbaga, passive income na tinatawag natin doon, maitutulong pa natin sa mga pamilya natin. What more, sa mga kababayan natin, yung primary source of income talaga yung mga pagtitinda, 'di ba? So yan yung mga gusto po talaga natin tulungan, at meron din po diyan yung scholarship para sa mga anak ng mga tindero at tindera din natin, mga informal vendors, makikipag-partner po tayo diyan with CHED, yan, 'di ba, with DepEd, kasi ako naniniwala ako na education is a great equalizer. Kaya nga nabanggit na 3 degree, nag-aaral pa, no? Kasi kung sumagot to, para sa Q&A sa Beauty Contest. Sabi sa'yo lang, naman po. Talagang ako kasi nagbago buhay ko through education. So, dapat din yung mga anak ng mga vendors natin, magkaroon ng access din talaga. Tulungan natin kung meron tayong platform, at ito nga through Batang Quiapo Party List. Ayan. So, bukod dyan, Meiji Cruz, Miss Cosmo World, second runner-up ng Binibining Pilipinas 2021. Bukod sa scholarship sa mga anak ng mga vendors, papautang ng zero interest ba ito? Loan? Isusulong po natin ano pa ang pwedeng mai-provide ng Batang Quiapo Party List sa ating mga vendors? Opo, magpo-provide din tayo ng libreng skills and training. Ayan, makikipagtulungan din po tayo sa ibang ahensya ng gobyerno also na isusulong po natin yan. Kumbaga, kailangan na rin i-upskill ng ating mga kababayan ng kanilang mga kakayahan. Kasi hindi lamang sila tindero, pero mga business people din sila, diba? Businesswoman, businessman. So, kailangan yan, iangat pa yung training and yung kaalaman nila para at the same time, mapalago nila yung kanilang negosyo. Also, yung mga benepisyo, yung mga social benefits, yung mga health benefits, tutulungan din po natin mga vendors kasi sila yung kadalasan nakakaligtaan dito sa ating lipunan. Kasi nga, nasa tabi-tabi, kumbaga street vendors, parang, nandyan lang sila, parang very normal na lang, pero kung tutuusin, napakalaking role po na kanilang ginagampanan, diba? Sila nga yung nagpo-provide o nagbebenta ng mga basic commodities, yung mga necessities natin. Kung wala po sila, mahirap ata pa saan tayo bibili ng mga murang bilihin, hindi ba? Ayan, bukod dyan, dahil ikaw ay beauty queen, Miss Meiji Cruz, wala ka bang plano na pagandahin ang ating mga vendors? Yung parang magkaroon yung mga walang pwesto, Meiji. Ano ba pwede nating magawa ng Batang Quiapo? Yung bibigyan sila ng pwesto para hindi na sila nila kayong katulad sa Baklaran. Magtayo ng beauty parlor sa palengke. Hindi yung Lakay na nakiklearing. Nakiklearing ng mga vendors natin. Yes. Actually, narinig ko rin po yan, isa din sa hinaing ng isang palengke na napuntahan namin. When it comes to pagpapaganda, plano din po natin yan, iayos din talaga at ilagay po sila sa maayos at tamang lugar. Hindi po ba yan, makikipagtulungan din po tayo with LGU, with other stakeholders as well. Tutulungan po natin yan sila kasi yun din, isa rin po sa mga panukala na gusto nating isulong, yung pagkilala sa kanila legally kasi sadly, parang tinataboy na lang minsan, hindi, bawal ka dito, alis ka dito. Hindi ba? Parang yung dignidad at moralidad din naman ng ating mga kababayan, naapektuhan, natatapakan. So, kasama po yan, tutulungan po natin, poprotektahan po natin sila. Idagdag ko na rin yan. Suggest ko na lang, Miss Meiji, total, beauty queen ka, baka pwede mong turuan din yung mga kabataan natin na kung
paano sumali sa beauty contest. Ay, yung diba? parang training school, parang gano'n. Para makatipid ang mga magulang, paano kumain ng kokonti lang. Ano naman sila, kaya seryoso ka na eh. Training school agad yung naisip ko eh. Opo. Actually, ako, produkto talaga ako ng beauty contest. No? Talagang malaki ang naitulong sa akin. Personality development, hindi ba yung pakikipag-usap din sa mga tao. So, nag-i-improve din talaga. Kaya ako naman, personally, yun din yung advocacy ko na nagkaroon ako ng sarili kong franchise din dito sa ng isang beauty contest. Parang parang si Manong Chabit. Si Manong Miss Chabit. Cosmo Lakay. Siya may-ari ng franchise ng Miss Universe dati. Ikaw naman Cosmo World. Miss Cosmo World Philippines Lakay. So yung mga anak din po ng mga tindero-tindera natin, pwede pong sumali at ititrain po natin. Yun yung maganda, Lakay. O kasi yung iba nagsa-start sa ganyan, diba? Correct. Ayan. Simpleng pangarap. Beauty contest sa barangay. Yes, sa totoo. school. Ayan. Pero sino ang first nominee ng Batang Quiapo Party List, Miss Meiji? Sofia Canlas po, ang ating Sofia first Canlas. nominee na isa rin pong online seller at kasama rin po ang ibang nominees na si Attorney Raskin. Ayan, at si Miss Vilma Makasait Arce. Ayan, Bakala ko Vilma Santos. Muntik na, no? Ayan po lahat po sila, no? Meron talagang background sa pagtitinda, yung mga dating mga may pwesto din sa palengke. Okay. Yung first nominee maganda, online seller Lakay. So, pati yung kapakanan ng mga nag-online selling. Nasa online selling ni si Sister L kaya lang nung ma-interview namin si Bayer Commissioner Lumagi, tumigil. Hindi nagbabayad. Ako po. Lakay, grabe ka sa akin. Tax evasion pala. Nakasuhan bigla. Opo, ayan, kasama po yung mga online sellers na gusto rin natin protektahan, diba? Dahil ngayon, sa panahon nga ng technology, ng digital, syempre, tayo talaga likas tayong madiskarte tayo mga Pilipino. Kung anong available na platform, doon tayo para lang kumita, makapag-provide at makatulong sa pamilya natin. Okay, tapos na ang Q&A natin. Miss Coco Sumusumol, Binibining Pilipinas. At bilang panghuli, ayan. At bilang panghuli, ito talaga yung panghuli na tingin ko lang hindi siya mahihirapan sa tanong. Parang, ayan. Ang tanong ko, contestant number 29. Ayan. Ayan, kasi number 29. Ang tanong ko ay bilang panghuli, ayan, ano ang maipapangako mo sa ating mga kababayan mula sa Batang Quiapo Party List para naman sa kanila, bakit kayo sa Batang Quiapo Party List ang dapat iboto? Yes, mga kababayan po, maraming salamat po una sa tiwala ninyo dahil pumapasok talaga kami sa mga survey. Kami po mula sa Batang Quiapo Party List, kami po ang nais na tunay magserbisyo at magrepresenta ng mga ating vendors. No? Sila po yung mga nangangailangan ng tulong. Sana po sa darating na halalan, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maisulong po yung mga panukala namin na loan puhunan, libreng skills and training development, scholarship po sa inyo, mga health benefits at pagprotekta po sa mga informal vendors. So sa darating po na halalan, number 29 po sa balota Batang Quiapo Party List. At paalala lamang po, isa lamang po ang ibobotong party list. Isa lang po ang isi-shade nyo and that would be number 29. Maraming salamat po mga kababayan. God bless you. You're everything I need. Candidate number 29, thank you and you may evaporate. Sabi sa'yo Lakay, wala kang ibang isi-shade. Isa lang, number 29. Miss Meiji Cruz, former Miss Cosmo World 2022, Binibining Pilipinas 2021 second runner-up. At mula po sa Batang Quiapo Party List, number 29 sa balota. Thank you, Miss Meiji. Dati naming OJT dito sa DZRH. Ayan. Mula sa Saints Co, Kulasa. Ayan. Nagma-masters pa siya Lakay ngayon. Sipag. Ayan. Thank you and good luck sa Batang Quiapo Party List. Thank you. But yan ang nakakuha ka. You are so beautiful. Gusto ko yung Miss Universe. Ayan. Parang iba ko ano pinipinot mo dyan. Maraming salamat Miss Meiji Cruz mula sa Batang Quiapo Party List. Oras, Sister L. Lakay, alas 10 na. Ha? Allah. Teka, habol mo natin report naman ng Milky. Report naman ng Milky. Isa pinakikilos para suportahan ang PNP sa pagtugi sa mga organized crime. Lalo na ang kidnapping. Abay tama. Aris number 12. Milky Regional Police kami. Milky.
Lakay at Sister L, dapat ikonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos ang ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines na tumulong para malabanan ang mga organized crime. Rekomendasyon nito ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel para masuportahan ng Philippine National Police sa pagtugi sa mga kidnapping syndicates kung saan ilang insidente ng pagdukot ang muling nangyari at hindi pa rin nare-resolba. Paliwanag ni Pimentel sa ilalim ng 1987 Constitution bilang Commander-in-Chief. Taglay ng Pangulo ang malawak na pangyarihan para ipag-utos ang pagkasa ng military operations. Anya kasama dito ang intelligence activities para sa internal security at public order. Ang rekomendasyon ni Pimentel ay kasunod ng pagdukot at brutal na pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Dagdag pa ni Pimentel, bukod sa ISAF, pwede ring utusan ni Pangulong Marcos ang intelligence units ng Army, Air Force at Navy para tulungan ang PNP sa paglaban sa kidnapping groups na banta sa kaligtasan ng publiko at pamansang seguridad. Hangad ng liderato ng Kamarang matukoy sa lalong madaling panahon ang mastermind ng karumal-dumal na pagpatay kay Ke at sa driver nito. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Tama lang yan. Ayan, dapat matugis na, mahuli na ang mga involved sa kidnapping. Your business is our business. O ikaw muna, Sister L. Ay, samantala Lakay, eto muna, nagpaabot ng pasasalamat si Senatorial Candidate Camille Villar kay Bohol Governor Aris Aumentado sa mainit na suporta nito sa kanyang kandidatura sa May election. Sa pangampanya ni Villar, inilatag ito ang kanyang mga advokasya para sa kapakanan ng mga OFW, kababaihan at mga bata at ang kahalagahan ng pagpapaigting ng suporta sa maliliit na negosyo, infrastruktura, pabahay at edukasyon. Ibinahagi rin ito ang kanyang plano na dagdagan ang pondo at manpower para sa lokal na turismo upang iangat pa ang ekonomiya ng bansa at makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Samantala Lakay, si Manang Aimee. Si Manang Aimee, pang ilan nga si Manang Aimee sa survey natin? Lakay, 12 to 13, Nakipagpulong si Senator Aimee Marcos sa mahigit 200 kinatawan ng 26 na homeowners o 24 na homeowners association o associations mula sa lupang Arenda, Taytay, Rizal upang talakayin naman ang matagal ng panawagan ng mga residente para sa maayos, ligtas at legal na paninirahan. Sa isnagawang dialogo kahapon, kinilala ng Senadora ang 3 dekadang pakikibaka ng mga residente para sa karapatang manirahan sa lugar at bigyang diin ang kanyang pagsusulong sa Senate Resolution number 900 na naglalayong imbestigahan ang patuloy na pagkaantala sa proklamasyon ng lupang Arenda bilang social housing site. Nagpahayag din siya ng suporta sa APOLA at iniyak na patuloy ang kanyang opisina sa pagtutulak ng makatarungang solusyon para naman sa mga pamilyang apektado. At ang rekta Lakay, si Senator Bam nagpahayag ng buong suporta si Senator Sherwin Win Gatchalian sa kandidatura ni dating Senator at Independent Senatorial Candidate Bam Aquino. Sa kanyang endorsement speech, sinabi ni Gatchalian na mahalagang makabalik si Aquino sa Senado dahil may puso siya sa paglilingkod at upang magkaroon ng isa pang kampyon ng edukasyon na tutulong para maingat ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sinabi rin ni Gatchalian na sa dami ng mga kandidatong senador, tanging si Senator Bam lang ang may advokasya para sa edukasyon. Grabe ka, hiningal ako sa iyo. Galing ko lang kayo, no? Pwede na akong rapper. Hahabulin ka ng mga taga-MMD niyan. Overspeeding ka. Your business is our business. Petro Energy nakaramdam ng 89.22 profit surge. Magkano yan? Sofia Gans, please come in. Attorney Jimmy Policarpio, good morning. Sofia, please come in. Naitala ng Petro Energy Resources Corporation o PERC ang pagtaas ng net income nito dahil sa mas malakas na electricity sales mula sa renewable energy ventures.
Sa datos na isiniwalat ng PERC sa Philippine Stock Exchange, nagkaroon ng 89.22% na surge ang kanilang consolidated net income noong 2024 na tumaas sa 882 million pesos mula sa 466 million pesos. Ito'y dahil sa 21% na pag-increase ng electricity sales ng kumpanya na mula sa dating 2.33 billion pesos ay umabot sa 2.81 billion pesos noong 2024. Ayon sa kumpanya, na-offset ng renewable energy projects ang 16% na pagbaba ng oil revenues na bumagsak mula 623 million pesos noong 2023 sa 520 million pesos para sa nakaraang taon. Sa kabila nito, nakapagtala pa rin ng 12% increase sa consolidated gross income ang PERC. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 61 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. The road is long. At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Itong bisita natin, kandidato rin ba ito? Ayan, biglang may umupula kaya. Biglang upo mo, akala ko magbabakit ikaw pa tayo Member ito ng pamilya DCRA. Panong pa ni Manong, delayed Senator Ernesto Ernie Maceda at Tata Louie Beltran. Parang gusto mo namang sabihin na senior citizen na siya. Junior citizen pa ito. Ayan. Sila kay kasi ano lang daw siya 35. Sobra ka ng 45. Ay, 45 ba? Patawan tayo ng kidlat dito. Paalo na tayo. Pero Lakay, sa mga nanonood, nakikinig ang ngayon Lakay kasalukuyan nagkakaroon yata ng tribute para sa superstar na si Nora Honor. At yan sa may Metropolitan Theater. NCCA na sila ngayon Lakayat. Ay, nasa Metropolitan. Metropolitan Theater. Ayan. At andito mga taga IBC Channel 13. Ayan. Ililipat na ba ang IBC Channel 13 dito sa DCRH? Andito ang presidente ng IBC 13. Ayan, Boss Jimmy Policarpio. Ayan, pakipindot mo na yung bumati ka muna ng konti. Green. Ayan. Lakay Deo, magandang umaga po sa inyo. Dumaraw lang ko rito para, of course, say hello to a very respected, very good friend, Lakay Deo, na mayor na, Lakay na, kaibigan pa. Ayan, remind ko lang, merong Rican Mass para kay Pope Francis sa Manila Cathedral ngayon, ongoing. Ongoing. Okay. Ayan. Nga pala sila yung mga, ikaw ang pagka dumadala ang Santo Papa rito, kayo ang Lakay, pakilala mo kaya guest natin. Sinabi na, Attorney Jimmy Policarpio. Si Attorney Jimmy. Presidente ng IBC 13. Ayan. Pero nung Pope John Paul State Visit, World Youth Day, di ako ang Chief Operating Officer, si Tita De Villa, Ambassador Tita De Villa, ang Chief Executive Officer. Lahat ng activities ni Pope na ipasok ko DCRH. Ayan, maganda ang coverage din natin. Thank you, Attorney Jimmy Paul. Thank you, Attorney Jimmy Policarpio. Ayan. Maraming salamat. Of course, maski nasa Channel 13 ako, hindi ko naman makakalimutan yung mga pinagsamahan namin dito sa channel, sa DCRH, of course. Yung ng kay Deo, Damdaming Bayan, Liberty in Action, kami nila Jotaruk. Ayan. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya tama ka. Senior citizen. Ayan. Pero may asim pa. Ayan. Attorney Jimmy Policarpio, ayan, wala po sa Senior Citizens Party List. Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. This time check is brought to you by ACM.